Mula sa Puerto Princesa, binaybay natin ang daan papuntang North Road. Sakop nito ang kilometer 58 hanggang kilometer 60 sa Barangay San Rafael. At ang daang ito, mas pinaganda ang koneksyon at sistema ng trapiko para matiyak ang napapanahong transportasyon ng mga kalakal at serbisyo. Into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. Oo, napakaganda. At dito, dadaanan din natin ang bayan ng Rojas. Bird, aakyat tayo guys. Napakataas ng mga bundok dito papuntang norte. Kilala ngayon ang lalawigan ng Palawan sa magagandang destinasyong pangturismo at mayamang kagubatan at kalikasan. Ngunit, hindi lamang ito maipagmamalaki ng probinsya, kundi ang mayaman nitong kasaysayan. So dito na tayo guys sa may rotonda ng Taytay. Yan yung papuntang El Nido. Tapos itong direction natin ngayon, yan yung papuntang Mount Bravo ng Taytay. Ito ang Port Santa Isabel o kilala itong kota, isa sa pinagmamalaking pasyalan na puno ng kasaysayan sa bayan ng Taytay. Alam niyo ba na ang bayan ng Taytay ang unang ginawang kapital sa lalawigan ng Palawan sa panahon ng pananakop ng mga Kastila sa bansa? Noong binisita namin ang kota, nalaman namin noong 1521, pagkatapos na patay ni Dato Lapu-Lapu si Magellan sa Mactan, naglayag ang manatirang buhay kasama ang Italianong nagpatala ng kasaysayan na si Pigafetta. Dumaong sila sa pantalan ng Taytay na noon ay pinamumunuan ng chieftain na si Dato Mahmud na pamangkin ng Sultan ng Brunei, Hari ng Sulu at Raha ng Silirong. Dito nga nabanggit ni Pigafetta sa isa sa kanyang sulat ang salitang Taytay. Ang pangalang Taytay ay mula sa talaytayan o tulay na kahoy o kawayan na ginagamit ng mga katutubo sa pagtawid sa kabilang ibayo. Tinawag din ni Pigafetta na The Land of Promise ang Taytay dahil sa yaman nito sa agrikultura at ito ang nagligtas sa kanila sa gutom. Mula dito sa Taytay, 2 to 3 hours ang biyahe bago natin marating ang bayan ng El Nido. Ito ay isang protektadong pook na matatagpuan sa dulong hilaga ng Palawan. At dito, mapapansin natin ang nagtataasang Taraw Cliff habang tayo ay nasa biyahe. Napakataas ng Taraw na Ang El Nido ay isa sa 23 munisipalidad ng Palawan. Tanupuiwo, sa Barangay Maligaya. Ito ay dinarayo ng mga turista dahil sa ganda ng lugar at taglay nitong likas na yaman. Napaka ba? Oh, 100 feet. So ito ang stone. Kita natin dito. Napakatalas ng bato. Kitang-kita natin ang view talaga ng Ang El Nido Canopy Walk sa Pilipinas ay ang maliit at hindi nakakapinsalang bersyon at hindi mapanganib na Taraw Cliff hike, at ito ay dadalhin ka lamang hanggang 100 feet sa ibabaw ng antas ng dagat. Ang tanawin mula sa taas ay kahanga-hanga. Live your life, dream big, don't forget to be kind. Live, it's your life. Ngunit, ang El Nido hike na ito ay medyo madaling lakarin at maaaring maranasan ng kahit na hindi atleta. Daan-daan lang. Ganun pa rin. Ang lalalim dito guys. It's the same old sound. Yan o, Vanilla Beach. Ang Vanilla Beach ay isang kolektibo ng mga homegrown na tindahan at restaurant sa El Nido. At ito ay matatagpuan sa Barangay Kurong-Kurong, isang perpektong lugar para sa nanonood ng paglumang na araw. Ganda ng dagat dito guys.
Sa episode na to, pinuntahan natin ang iba't ibang isda at mga lugar sa El Nido. Dito, pinasyalan natin ang Big Lagoon. Isang malawak na lagoon na may sukat na humigit kumulang 1.5 kilometers long at 400 meters wide. At ito ay may lalim na 30 to 40 meters. Ang tubig nito ay napakalinaw at may kulay asul na berde. Nakapaligid sa lagunang ito ang magagandang tanawin ng mga isla, mga ulo ng mga bundok at dagat. Ito ang Secret Lagoon. Ngayon, papasukin natin yung pinakabutas nito. Ang lagunang ito ay nakatago sa loob ng isang bangin at dapat mong daanan ang isang maliit na butas upang makapasok. Ito yung nakita natin kanina. Hindi madaling makita ang lagunang ito mula sa labas dahil sa nakapaligid ng mga bato at halaman. At ang South Minilok, ang lugar, ay kilala sa mga gandang tanawin ng mga bato, mga halaman, at malilinaw na tubig. At ito ay popular para sa mga aktibidad tulad ng snorkeling, diving, at island hopping. At ito ang Shimizu Island. Ang Shimizu ay isang Hapones na pangalan na ibig sabihin ay malinaw na tubig o kilala sa malinaw at asul na tubig. At tinawag din ito isla ng Shimizu, Shimizu Islet, malinaw na island. At pinasyalan din natin ang isang kilalang lugar na may magagandang tanawin, ang Seventh Mountain Beach. Yun, kakanan tayo dito sa may rotondang ito. Wow, ang ganda dito! Hey guys, rock formation. Sa episode na to, may panibagong lugar naman tayong pinuntahan. Ito ang 100 Caves. Ay isang community-based sustainable tourism na programa na pinamamahalaan ng Tagabinet Neighborhood Tourism Association. Welcome to 100 Caves Caving Adventure. Nanguna si 100 Cave kasi isa siyang interconnected passages. Ibig sabihin, yung ating entrance, hindi na natin babalikan paglabas. Iba yung ating exit. And then, ito ay isang multi-cave storage. Ibig sabihin parang palapalapag. Dito pwede kang lumabas dito, sir. Pwede ka lumabas yan, may ibang tagusan yan dyan. Dito pwede rin dito. Ito, kaya dito tayo dadaan. Okay. Kasi dito, babalik na tayo sa exit. Mas madali. Mas madali Yan, dito. medyo mahirap ang exit. Taong 1990, ang 100 Caves ito ay natuklasan ng isang katutubong palauan. Ito ay na-discovery ng isang katutubo. Si Mr. Buegla is taga-Espanyola. Ang pagbisita sa 100 Caves ay nagsimula sa isang maikling pag-akyat patungo sa bungad ng kuweba. Dito pa lang ay matatanaw na natin ang mga taraw. Yung sa kabila, Kitang-kita na natin. Ito ay may taas na 80 meters above sea level. Sa loob nito ay matatagpuan natin ang mga nakakamanghang rock formation na may iba't ibang hugis at laki. ang lalapag ng crystal. Wow. So, magiging clear din yan. Tapos dito sa yung chandelier. Big chandelier, guys. Wow. Ice cream. Yung ano ng ice cream. Sulit ang caving adventure, guys. Napakalawak pala nito, sir. 359 meters ito sir. Wow. 359 meters? Opo. Hayaan niyong ipasyal ko kayo sa isang nakakamanghang ganda ng 100 Caves. Sa episode na to, bibisitahin natin ang Ugong Rock Adventures. Mamaya makikita natin kung ano ba talaga yung ugong na to doon mismo sa loob ng cave. Ito ngayon ugong rock kasi nga po, ayon po yan sa geologist na nag-aral Dr. Antonio Socrates, yung bato na yan may sound or echo. Yan po ay kimti or stalactite na kapag kinatok natin may sound or echo. So, animoy walang laman sa loob, kaya po siya ay may sound or echo. Siyempre may sound or echo. Yan. So, empty inside. So, stalactite from the ceiling and stalagmite from the ground. Ito naman para siyang metal sound kasi solid rock or marble rocks na siya. O, di ba? Parang tunog bakal na. Tutulog ko ng bakal. Ito. Pero meron. Tapos ay Kung saan
inakyat natin ang kuweba at bumaba sa zipline. Isa sa pinaka-exciting na bahagi ng ating At adventure. dito, mag-zipline tayo dito. Isa rin ito sa pinakamabilis na zipline sa Palawan na may nakakamanghang tanawin ng mga palayan at limestone hills. Wow, sarap guys! Woo! Pasyalan nyo na ito guys! Overra Adventure! Sa episode na to, pinasyalan natin ang Piamaluguan or Sabang Waterfalls. Ito ay isang kilalang destinasyon sa Puerto Princesa. Ang lugar ay unang tirahan ng mga katutubong Palauan at Tagbanwa na nagpapanatili ng kanilang mga tradisyon at kultura. Wow, ang ganda ng view dito guys. Ang taas oh. So yun oh. Sinati puro mga taraw oh. Yun, may malaking taraw doon. Ganda. O yun oh. Cars Mountain Elephant Cave. So yun, dito na tayo sa may Cleopatra's Needle. Ayan yung pinaka-taraw or bundok na bato, buhay na bato. So itong Cleopatra's Needle, ito ay tanaw natin to pag umakyat tayo ng Mount Magarwa. So yun, puntahan natin itong cave o pinakababa nitong ano, Cleopatra's. Wow! Ganda, taas dito. Yung nakakita raw diyan, yung nangangawil. Pag isa matawal, ano yun, babae. Pinuntahan yung naiwang sabon. Yun pala, balugo. Kaya tinawag na Piamaluguan Falls. Ang Piamaluguan Falls ay matatagpuan sa Barangay Kabayugan ay may taas na humigit kumulang 15 meters. Ang tubig nito ay nagmula sa mga bukal sa itaas ng Brol. Strings and horns whispering, echoes of triumph. Ang Piamaluguan Falls ay isa sa mga pangunahing atraksyon sa Puerto Princesa Underground River National Park. Sarap, ang refreshing talaga. Sobrang ganda guys. Grabe na, maganda ng medyo na. Tikman mo yung tubig kanina. Anong lasa? Manamis-namis po yung tubig niya guys. Talagang yung natural na mineral na from nature. Talagang galing na mystical mountains. Sa episode na to, pasyalan naman natin ang Puerto Princesa Underground River, nakilala rin bilang Puerto Princesa Subterranean River, ay isang likas na buok na matatagpuan sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa 2 to 3 minutes ay nasa Bukana na tayo ay nasa ito. Sa ito nilay sa may underground. Ito ay isang ilog na nasa loob ng isang yungib. May haba na humigit kumulang 8.2 kilometers. Ang Puerto Princesa Underground River ay isa sa mga pinakamaganda at pinakakahangahangang likas na buok sa Pilipinas. Ito ay nasa loob ng isang yungib na may mga stalactite at stalagmite na mga natuklasang bato na nabuo sa loob ng milyong taon. Ang Puerto Princesa Underground River, ito ay isang UNESCO World Heritage Site at isang protected area ng Pilipinas. Handa ka na bang maglakbay sa mga bagong lugar at masaksihan ang ganda ng mundo? Tara, simulan na natin to! Welcome back sa panibagong episode ng ating travel adventure. Kung napanood nyo ang nakaraang episode natin, pinuntahan natin ang Matahong Beach. Kaya tinawag na Matahong guys. Ito ay nanggaling sa salitang Ilonggo na ang ibig sabihin ay maganda. Beautiful beach. Kung saan, makikita natin isang pinong puting buhangin, malinaw na tubig, at tahimik na kapaligiran. Perfect ang spot na to para sa naghahanap ng mapayapang bakasyon. Grabe ang experience dito. Siguradong hindi mo ito malilimutan. Kung hindi mo pa napapanood, mag-subscribe na sa ating channel para updated ka sa mga bago nating video na i-upload. Sa sunod na episode ng ating paglalakbay, may panibago na naman tayong pupuntahan at siguradong magugustuhan nyo.
Ang mga isla sa bayan ng Hispaniola na hindi lang basta isla, isa siyang paalala kung gaano kakulay, kalawak at kahanga-hanga ang mundo sa labas ng abala nating mga buhay. So yun, excited na kami guys. At napakakalmada ng dagat ngayon. Pansin naman natin. Di ba? Ano mon? Let's go! Another adventure. Another adventure guys dito sa Pulot Shore at pupunta tayo ngayon dun sa may isla. At dahil minsan, ang pinakatahimik na lugar ang may pinakamaraming sasabihin. Dito, ang bawat hampas ng alon, bawat yapak sa buhangin ay may kwento. Habang nandito tayo, ramdam natin ang payapa. Kaya tara, sanay samahan niyo po kami muli sa isang masayang adventure at sabay nating tuklasin ang ganda ng mga isla sa Hispaniola. Magandang araw mga ka-adventure. At ngayon, pinasyalan natin ang Bayan Camp. At ito ay matatagpuan sa Barangay Simpukan, Puerto Princesa. Ang Barangay Simpukan ay kilala sa mga magandang tanawin tulad ng Tagkuriling Falls at mga baybayin na bagay para sa mahilig mag-camping. Para marating natin ang Barangay Simpukan, kailangan natin bumiyahe ng humigit kumulang 50 km mula sa sentro ng Puerto Princesa. Pwede tayong dumaan sa Barangay Bakungan o Napsan. Dito, limitado ang pampublikong transportasyon, kaya mas maganda kung may sarili kang sasakyan. Sa episode na to, may panibagong lugar naman tayong pupuntahan. Magmumotor tayo papuntang west coast ng Puerto Princesa at pasyalan natin ang Ilian River. At ito ay matatagpuan sa Barangay Napsan. Sa likod ng mga bundok, may isang ilog na tila tinatago ng kalikasan. Perfect ang spot nito sa mahilig ng adventure. Yung ilog na to, so maraming cottages yan dyan. At dito marami naliligo dito sa ilog na to. Sobrang ganda niyan. Lalim yata to eh. Wow. Oh, lalim. Bangin pala to. Ang ganda ng tanawin dito oh. Ayun ang taas oh. Napakalinaw ng tubig. At welcome back sa panibagong episode ng ating travel adventure. Ngayong araw, samahan niyo ako sa isang nakatagong paraiso dito sa south ng Palawan. Ito ang tinaguriang Little Siargao ng Santo Niño. At ito'y matatagpuan sa Barangay Aproan, Aburlan, Palawan. Ma'am, ano pong ibig sabihin ng katauan, ma'am? Katawan po, ang ibig sabihin daw po noon, sabi ng mga matatanda, sabihin daw po noon ay isang sirena po. Kasi dati daw, dito daw, may mga nakatira daw dito. Yun, sa mga bato na yun doon. Mga sirena daw po ang mga nakatira dyan. Kaya, nung mga tao na nakakita, yun na yung pinangalanan na nila na katawan. Kasi dahil sa mga sirena na mga nakatira dyan. Dito, mapapansin natin ang linaw ng dagat, masarap na simoy ng hangin, ang malaparaisong tanawin. Ayan guys, ang buhangin dito. Ayan o. Ganitong kulay. Tara, sanay samahan niyo po kami muli at sabay nating tuklasin ang ganda ng Little Siargao ng Palawan. So, medyo mataas na lang itong lugar na to. So, mamaya tingnan natin pag napaliparan natin ng drone kung gaano kataas itong lugar na to. So, yun, dito. Ngayon, may panibago na naman tayong adventure. Sa episode na to,
dadalhin ko kayo sa isang nagtagong yaman ng Quezon, Palawan, ang Balaybayin Waterfalls. Matatagpuan ito sa Barangay Birong, isa sa mga lugar na punong-puno ng natural na ganda, sariwang hangin at malamig na tubig. Para marating ito, kailangan mo maglakbay na humigit kumulang 150 kilometers mula sa Puerto Princesa o halos 2 hanggang 3 oras na biyahe. Wow, ganda oh. Ito ay napakataas na lugar. At yun, makikita natin ang bayan na yan ng Birong. Ang Balaybayin Waterfalls, isang napakalinaw at malamig na falls. Perfect ang spot na to para mag-swimming, mag-relax. Kung gusto mo ng tahimik na lugar, sakto ang spot na to. Wow, taas pala nito. Kailan nyo na to guys? Mga nagre-refresh, mga mahilig sa falls. Ito, Balaybayin Waterfalls, pasyalan nyo na to guys. Dito lang yan sa may Birong. Kaya kung bibisita ka sa Quezon, Palawan, huwag mong palalampasin ang Balaybayin Waterfalls, isang paraiso na siguradong babalik-balikan mo. Magandang araw mga ka-explorer. Nakaraang episode, nagmotor tayo papuntang Quezon, Wow, Palawan. napakaganda guys. Tingnan mo naman, mga pine tree. Wow. Bago natin marating ang bayan, dinaanan natin sa Barangay Birong ang nagtataasang pine tree forest. So tinaniman nila itong magkabilaan, puro pine tree. Kaya napakaganda. At dinaanan din natin ang napakalawak na lawa, ang Tagbong Saing Lake. Dinaanan natin ang Tagbong Bridge na kung saan dito guys oh, parang lawa to. Itong lugar na to, parang lawa siya. Napakalaking lawa. Sa patuloy ng ating biyahe, makikita rin natin ang Devil's Peak na tinatawag din ng mga lokal bilang Nagmay's Peak. Isa itong kilalang tanawin na matatagpuan sa bayan ng Quezon. Welcome back sa panibagong episode ng ating travel adventure. Sa episode na to, pinasyalan naman natin ang isa sa pinakamahalagang historical site sa buong Pilipinas. Isang lugar na hindi lang basta kuweba, kundi isang sagradong kasaysayan ng Pilipinas, ang Tabon Cave Complex. Ito na tayo sa may Tabon Cave Complex na kung saan dito matatagpuan ang modern human. Dito lang yan, sa Lipuon Point, Quezon, Palawan. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Robert B. Fox, ang mga tao sa Pilipinas ay nagmula sa mga sinaunang Homo sapiens na naninirahan sa ating bansa, na kung saan natagpuan ang mga sinaunang labi na tinatawag na tabunman. Maganda siya pag picture. Wala akong masabi guys, kundi complete adventure to. Dito natagpuan ang mga bungo at panga ng tao. Ngayon guys, oh, napakataas. Sobrang ganda. Out of this world. At dito rin natagpuan ang mga kagamitan tulad ng kasangkapang bato at palayok. Pwede dito na tagpuan yung mga Na patunay na may maunlad na pamumuhay ang mga sinaunang tao rito. Dahil sa kanyang mga natuklasan, tinawag ang Tabon Cave Complex bilang Cradle of Philippine Civilization, na tinatayang mahigit 50,000 taon na ang nakakalipas ay may mga ninuno na nakatira sa kuwebang ito. At ito ang buhay na kwento ng ating kasaysayan. Manunggol Cave is 114 feet per meters above sea level. Kaya sa episode na to, may isa na namang lugar tayong pupuntahan na siguradong magugustuhan nyo. Dito sa Rizal, hindi lang kalikasan ang pagmamalaki mo, kundi pati ang kultura at ang mga tao na nananirahan dito. Wow, ganda dito! Ang lapad ng palayan! So dito, dagat na pala talaga to. Itong gilid na to, itong kanan. Makikita mo dito ang Mount Mantalingahan, ang pinakamataas na bundok sa Palawan. At ang Mount Tres Marias, isa sa mga bundok na naakyat natin sa ating adventure. At dito, may mga nakatago ring waterfalls, caves at napakalinis na mga ilog na parang hindi naabot ng modernong mundo. Dito nito meron taon na guys. Kaya ang bayan ng Rizal, hindi lang basta lugar sa mapa. Isa itong destinasyon kung saan maramdaman mo ang tunay na koneksyon sa kalikasan at kasaysayan. Tingnan nyo naman guys, kung gaano karami yan. Ayan o. Ang dami.
So ngayon, ang araw natin ngayon ay linggo, no? So, wala pasok. Tignan nga. Ang Dalim pala nito. Taas pala nito. Ayan na. Wow. Shout out. Taga dito kaya? Kampung ulay dito sa kabilang barangay. Sige na, lundag na. Nanginginig kami, guys! 1, 2, 3, go! Ah! Kagaling ha. So dito sa may Candice River, ganito yung activity dito. Pwede ka lumundag dito sa area na to sa pinakamalalim. At sa video nito, nandito tayo ngayon sa isa sa mga natatagong yaman ng Palawan, ang Candice River. At ito ay matatagpuan sa Barangay Ransang, Rizal, Palawan. Isang ilog na napapalibutan ng lunti ang kagubatan, malinaw na tubig at tahimik na kapaligiran na siguradong magbibigay ng kapanatagan sa inyong puso at isipan. Dito rin natin maranasan ang kakaibang ganda ng kalikasan. Magandang araw mga ka-explorer. Sa episode na to, may panibagong lugar naman tayong pupuntahan at siguradong magugustuhan nyo. Dito matatanaw natin ang pinakamalaking struktura o pinakamalaking design nitong pineapple. At nandito tayo ngayon sa bayan ng Bataraza kung saan matatagpuan ang kakaibang kombinasyon ng kalikasan at kultura. Na kung saan dito sa pinakataas ng bundok, andito yung kanilang mga tanim na pineapple. Makikita natin puro pineapple plantation itong taas. Napakataas na ng area nito. O yun o, sa baba, puro bangin na. So akyatin pa natin itong taas. Isa sa mga ipinagmamalaki ng bayan na ito ay ang malawak na taniman ng pinya. Oo, ito pala yung parang kay Budalakaw. Yung doon sa inyo, puro ganito rin. Halo-halo na rin, saging, yung Pati mga pinya. pinya. Yan. Ganda. Tatawid ka pa nitong kabilang bundok. Pagtawid mo lang dyan, yung patay na kahoy na yan, matanaw mo na yan yung bahay namin doon. Hindi lang basta prutas ang pinya, ito ay simbolo rin ng kasaganahan, sipag at dedikasyon ng mga taga-Bataraza. So, 103. Medyo malalaki ito. So, ganun sila ka-dedicated sa kanilang mga trabaho. Magkano yung ganito, Nay? Tag 100 din. Tuwing anong buwan ng napakaraming pinya na binabagsak dito sa may Mayo. market na ano? Mayo talaga. Ah, ganun matagal pala. Matagal, isang taon, isang beses. Tamis. Puntahan naman natin ang Pineapple Museum. Kung gusto nyo mag-relax, sakto ang lugar na to. Pasukin natin to guys, itong museum na to. Alamin natin kung bakit nga ba tinawag na Pineapple Museum ito. So ito yung pineapple plantation. Dito, makikita natin ang mga lumang kagamitan, larawan at mga kwento ng ating mga ninuno na nabuo sa pagkakilanlan ng Bataraza. Sa bawat sulok ng museum ay mararamdaman mo ang koneksyon ng nakaraan at kasalukuyan kung paano natin patuloy na pinapahalagahan ang ating pinagmulan. Sa katimugang bahagi ng Palawan, dito magsisimula ang ating adventure. Isang lugar na sobrang tahimik, presko at nababalot ng mga natatagong yaman ng kalikasan, ang Barangay Malihud sa bayan ng Bataraza. So mula doon kanina sa baba, umakyat tayo. Doon sa may National Highway guys. Inakyat natin ito pag ganun. Lalim. So itong taas na to guys ay watershed na pala to. Makapansin natin sa may Tuntunan Waterfalls, napakalakas ng agos. Napakalalim yan. Isang bagong adventure kung saan tutuklasin natin ang mga likas na tanawing hindi madalas makita ng marami. Unang-una sa ating paglalakbay, ang Tuntunan Waterfalls, isang talon na kilala sa malinaw na tubig, malamig na hangin, at nakaka-relax ang ambience ng mga kagubatan. So dito sa kinalalagyan natin ay rinig na natin ang tunog ng falls, yung pagbagsak ng tubig. Ang Kapangyan Waterfalls na may kakaibang charm at presensya. Sakto ang spot na to para sa mga nature lovers at Kitang-kita adventure seekers. ang napakataas na falls. Mula sa taas, bumabagsak ang tubig sa ibaba. So subukan nating lapitan itong Kapangyan Waterfalls. Kita nyo naman, ang pinakataas doon. So ganun kalakas. So dito, dahil sa malakas na pagbagsak ng tubig,
Kaya yung hangin, At kumutulak. hindi kumpleto ang ating pagbisita sa Malihod kung hindi natin masisilayan ang rock formation na parabang obra maestra ng kalikasan. Bawat liko at guhit may sariling kwento. Ayan nyo naman kung gaano kaganda itong rock formation na sa ibaba natin guys. Pansin natin dito, parang nagmimistulang mga bricks itong rock formation na nakikita natin sa ating harapan. Ganda. Kala mo, sinasalansan-salansan na na bato. At dito, pinakailalim nito, yung napakalakas ng agos. So, ganun kaganda. The best talaga dito sa rock formation. Puro rock formation ang makikita mo. May waterfalls dito sa bandang kanan natin. Mag-i-enjoy ka talaga pag nandito ka guys. Fresh na fresh ang tubig. Napakalamig. So na kung saan napakaganda at mamamangha ka talaga sa rock formation. Kaya tara, sanay samahan niyo po kami muli sa aming adventure. Let's go! Umpisahan na natin ang video.